Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? Na-dismiss po ako noong 2006. 2006? Use. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, P1 pa rin. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi. ang kaso kinakarap mo. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Po ako eh. Ha? Magmula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero Hindi, napatunayan. ang investigasyon dito, wala nakitang kutsilyo. Kaya ka nga na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan kaya you correct your Pwede ko, understanding, ha? yes, Your Honor. Yeah. Pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaattend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, then Captain Dio. Umaattend po ako ng hearing, nung summary hearing sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, 4 times, may receive po, may radio message, registered hindi naman po umaattend po yung complainant ko. Nung malaman namin, kaya pala hindi umaattend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatulan ng bitay. Alleged po yung dapat ibayad sa kanya para umattend. Kaya kung muna sabing kalbaryo... Sandali anong koneksyon ni Ovilia doon na ikaw nagbaril ng tao? Kasi yung lawyer po na kila Ovilia po, yun po yung nagbabalak umattend nun doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po... At least, those are all your assumptions, ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. Yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po uma-attend yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One Colonel Pusana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, diretso tayo. Opo. Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? Dinismiss po ako meron po akong ditong desisyon nung May 30, 2006,
Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. dismiss po noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging pulis? July 8, 1990. Opo. Hanggang 2016. Yes, Nag-retire ka. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo PO1 pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, ang kaso kinakarap mo. Your Honor, Sinabi mo kaso dito, Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. ano, Tulungan yung pamilya ko. bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawak ko po yung authentic. Exonerated ka sa, Yung pinang-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. sa criminal case. Sa Exonerated ka. PNP po, sa PNP po, exonerated po ako, sir. Oh, Your Honor, exonerated ka? exonerated po. Authentic. Authenticated kami po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige, Pwede, sige. if I may. Bin-authenticate ko po ito. Authenticated po ito, original coming from NCRPO. Nagulat po ako, bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw, sa kamaro mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga dahil ang galing ng mga pleadings mo, ang galing ng abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya, Your Honor, hindi ko maniwala sa iyo. if I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of 1 day. Same signatory po, same General Attorney Kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya po, Anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sa Napolcom. May Napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Yep. Anyway, nandito, Mr. Gonzales. Andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ilaban mo. kaya po Ilaban mo. kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago Hindi- man lang hindi- ako mawala, sana, maklear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan. Basta karapatan mo yan at karapat dapat kang reinstate. Nandito na Polcom. Sila nang bahala. Yeah, go ahead na Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then inappeal po nila ito sa NAB noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong Opo. case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa iyo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo ng baril. Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon.